Ngunit nabigla siya nang makita niya ang purple na kulay ng arrow at napasabi na lang na, "Ano? Isang epic special Jaffa arrow." At napaisip naman ng malalim si Jasuka, sabay dabog ng kanyang mga kamay. Hiniling ko sa halos lahat ng panday na gumawa para sa akin ng ilang mga palaso, pero hindi maaari. Sa totoo lang, wala pa akong naririnig ng high-grade arrow dati. Tsaka, itong malapandaraya na performance. Maaari akong maging isang mapagpasyang sandata sa panahon ng isang high-level na labanan. Una, kailangan kong mag-bid para dito. Ngunit sinong player sa mundo ang gumawa nito? Kung hindi ito ang top 2 blacksmith rankers na sila Palmer at Steng. Hindi ba ibig sabihin na may isang panday na nalampasan ang kanilang level? At mapunta tayo kay Rigas at Vantner. Pots, paano ako makakapag-level up ng 20 beses sa loob ng 3 buwan? Reklamo ni Rigas. Pag-isipan mo yan ng mabuti, kapag sinabi niyang papatayin niya tayo, sigurado akong seryoso siya. Pero at least, babayaran ko man lang ang huling pagkain mo. Tugon ni Vantner habang nang asar. Mr. Vantner, ikay hindi makatwiran. Sagot naman ni Rigas sa kanya. Habang nag-uusap silang dalawa, agad naman may notice mula sa kanilang guild. Guild announcement. Ano, bigla na lang niya kaming sinasabihan na maghanap ng panday. Notification. Guild notice. Maghanap ng mga user sa nangungunang 100 na panday at ranggo na ang level ng manlalaro ay mas mababa kaysa sa level ng skill. At napasigaw naman si Rigas sa narinig niya sabay sabi. Ngunit sinabi niya na magpa-level muna tayo kanina lang. Nagpapatawa ba ang guild master natin? Ngunit nabasa niya ulit ang notice ng guild. Sige lang, huwag mo akong kutsain. Sabi ni Jasuka sa notice. Kung kaya't napasabi na lang sa sarili si Rigas habang kausap ang manika. Si Rigas ay mabait, di ba? Mabait naman talaga si Rigas, tama. Napakunot naman ang mukha ni Vantner sa narinig. Hindi man lang nagtagal ang galit mo kahit isang segundo. At nag-notice naman ulit si Jasuka para ipaliwanag niya ang lahat. Ang user na yon ay may kakayahan na humantong sa atin sa tagumpay laban sa Guardian of the Forest. Habang naglalakad si Jasuka, napaisip naman ito tungkol sa reputasyon ng kanilang guild. Ang aming maliit na pangkat ng mga elite ay nakapag-ranggo sa nangungunang 3 ng bawat ranggo ng klase sa loob ng kalahating taon. Dahil sa pagmamataas na iyon, hindi kami tumatanggap ng mga bagong miyembro ng guild. Kahit na hindi kami sikat o naiimpluwensyahan tulad ng ibang malakihang guild. Ang aming lakas ay kinikilala ng lahat at kami ay may awtoridad sa aming mga kamay. At yan ang Sedeke Guild. Sa kabila ng lahat, mapunta tayo sa usapan ng 2 lalaki. Ano, talaga, pwede ba yon? Narinig mo rin ba ang chismis? Isang makapangyarihang guild ang umiikot na naghahanap ng isang panday na tila nakagawa siya ng isang bagay na kamangha-mangha. Lahat ng Satisfy ay pinag-uusapan ito. At napansin niya namang hindi nakikinig si Palmer sa kanya, kung kaya't napatanong na lang siya ulit. Nakikinig ka ba sa akin, Palmer? Siya si Palmer, ang first place sa ranggo ng blacksmith. At nagtaka naman si Palmer habang tumatakbo ang isip sa mga balita na kanyang natanggap. Nakita ko lang ang balita, isang epic grade arrow na ginawa ng isang master craftsman. May mahusay na kakayahan at potensyal ngunit kulang sa karanasan at reputasyon, sabi nila, kahit ako ay hindi tinatawag na master craftsman sa paglalarawan, bagamat 2 beses lang nangyari, ako ang unang tao na gumawa ng epic grade item. Ipinagmamalaki ko ang paglalagay ng higit na pagsisikap kaysa sa iba, ngunit sino ang taong ito? Mapunta tayo kay Greed. Si Greed na nagpaalam na ng maaga sa pag-alis sa kanyang mga magulang. Tanong naman ng kanyang ina, saan ka pupunta? Sobrang maaga pa para ka umalis. Papunta na ako sa labor office, baka pa ako malate, sagot ni Greed sa ina. Umupo ka muna saglit, tugon naman ng kanyang ama. At napaisip naman si Greed habang nakasimangot ang mukha. Nagmamadali na nga ako, ano pa ba ang sasabihin nila sa akin? Ngunit nabigla si Greed nang bigyan siya ng pera ng ama niya. Ibibigay namin sa iyo ang pera para sa iyong pang-araw-araw na gastos, kaya magpahinga ka ngayon. At napasabi na lang siya na, salamat papa. Sisihi naman ay binigyan siya ng get pass para sa pagligo niya at makapag-relax. At agad niya namang sinabi sa kanyang ama, Papa, pakibayaran ang utang ko. Sa narinig ng kanyang ama, dahilan para batuhin siya ng mangkok sa mukha. Makalipas ang ilang minuto, si Greed ay nag-login na sa laro. At nang makapasok na si Greed sa game world, agad niya namang naisip ang binente niyang item. Gaano kaya kataas ang presyo ng arrow? Para mabilis akong pumunta sa ibang nayon. At hindi naman makapaniwala si Greed sa nakita kung kaya't nang laki na lang ang kanyang mata at bibig. Dahil lahat ng kanyang arrow ay nabili sa presyo ng 71 gold.
Sa kabila ng lahat, si Greed ay nakasakay na sa karwahe para makapunta na sa Winston Village. Habang binabaybay nila ang daan, si Greed ay napasabi na lang sa mama. Ang bayad ay 8 ginto at 70 pilak, ito ay masyadong mahal naman. Reklamo ni Greed sa mama. Magpasalamat ka na binawasan ko ito para sa'yo, sa tingin mo ba ay madali ang pagmamaneho ng karwahe? Wala namang nagawa si Greed sa sinabi ng mama, matapos ang 3 oras na paglalakbay, nakarating na sila sa Winston Village. Si Greed nang makita niya ang bayan, agad naman siyang napasabi na. Sa wakas, nakarating din ako. At nang makapasok na si Greed sa bayan, namangha naman siya sa laki nito. Wow! Mukhang 4 na beses ang lawak nito kaysa sa Bayran. Ang mga kalye ay mas matao din. Tingin ko sa kanilang mga kagamitan, ang lugar na iyon ay tila para sa mga nagsisimula pa lang. At dito, mayroong iba't ibang kagamitan bawat sa kanilang level. Ito ba ay isang lugar para sa lahat ng antas? Sa hula ko, malapit lang dito ang panday. At nakarating si Greed sa kinaroroonan ng bahay ng blacksmith. Aba, ito ay napakalaki. Siguro mayroong intermediate o higher class na panday ang nandito. Dahil sa kasabi-kon, agad namang pumasok si Greed. Mawalang galang po. Ano, walang tao. Nagtaka naman si Greed kung bakit ang tahimik. Ngunit may nagsalita na matanda kung saan napatingin naman agad si Greed. Sino ka? Anong pakay mo dito? Tanong ng matanda sa kanya. Oh, gusto ko sanang mag-craft at magbenta ng pinakamahusay na item dito, pwede mo ba akong tulungan? Sagot ni Greed. Ang kumpanyang Mero ay nagbebenta ng mga item ng maramihan sa mas mababang presyo, dahil doon, matagal nang hindi nabente ng maayos ang mga item dito. Sabi naman ng matanda sa kanya. Nagulat naman si Greed sa narinig. Ano, matagal na pala nagsara ito. Nakakainis naman. Kung ganun mayroon pa ba dito ibang? Ngunit hindi pa natatapos si Greed sa kanyang sasabihin. Nagulat naman sila na biglang may pumasok at sinabi na, hindi ka pa rin nakakapagdesisyon. Sabi ko sa'yo ibigay muna ang gusali sa amin habang mabait pa kami sa'yo. Lagda na ito at ibigay ang gusali. May hangganan kung gaano kaganda ang pakikitungo namin sa'yo tanda. At napaisip naman si Greed sa mga narinig. Isang kontrata, ibigay ang gusali at ang karapatan. Sikat ba ang Mero Company dito at nag-iisa lang na makapangyarihan? Hindi ko alam ang nangyayari, pero dapat na akong umalis dito bago maging komplikado ang lahat, tugon ni Greed sa sarili habang aakma na para umalis. Ngunit napansin naman siya ng isang lalaki at sinabi niya kay Greed. Hoy ikaw, nakita mo ang contract diba? Saan ka pupunta, bastardo? Spy ka ba ng Stainer Company? Sa sinabi ng lalaki, napaisip na lang si Greed at napasimangot. Isa siyang gangster na natanggap ng kumpanya ng Mero. Mukhang nasa level 35 na ang mga hanggal na ito. Huwag tayo makipag-away dito at umatras na lang muna sa naaayon. Matapos ang mga pag-iisip ni Greed, sinabi niya na lang na, bago lang ako dito sa Winston. Hindi ko alam na sarado na pala ang pandayan. Tama, nakikita ko naman sa iyong itsura, kaya umalis ka na. Sagot naman ng lalaki, ngunit sa kabila ng lahat, agad naman sinabi ng matanda na. Kayong mga kriminal, tatapusin niyo lang ang 7 henerasyong negosyo ng pamilyang ito. Agad naman napasigaw ang ilang member dahil sa sinabi nito. Ano, ingatan mo ang dila mo tanda. Alam mo ba ang sakit na pinagdaanan namin dahil sa'yo? Tama, dapat kang magbigay sa amin ng kalahating pera para makuha mo ang kontrata. Naiintindihan mo ba? Alinman sa paraan, hindi ba ang nag-iisang anak mong lalaki ay namatay sa isang sakit? Kaya tumigil sa pagiging matigas ang ulo. O kung gusto mo dito ka na lang namin ilibing. Huwag mong pag-usapan ang anak ko sa mabahong bibig mo. At napalingon na lang si Greed sa mga narinig. Kaya't napaisip na lang ng malalim. Manatiling cool Greed, hindi ka isang bayani. Umalis na tayo dito, huwag tayong mangialam. Ngunit nabigla naman si Greed nang lumabas ang notification window. Quest, Grade B, Blacksmith Rage has been created. Tanggalin ang mga kampa ng kumpanyang Mero at sirain ang kontrata ng paglipat ng smithy. Malinaw na mga gantimpala, ang alkoholismo ng Kan ay mapapabuti, pagkabigo sa paghahanap, makalipas ang ilang araw, mamamatay si Kan at lahat ng quests na may kinalaman sa kanya ay mawawala. Ano? Isang quest? Ang problema ay naiwan ko lahat ng gamit ko sa warehouse, kaya wala akong armas. Pero tika lang, naalala ko, may araw ako na iniwan at ito'y isang epic grade. Hoy ikaw, hindi mo ba mapipigilan ang iyong kadaldalan laban sa matanda? Sigaw ni Greed sa lalaki. At nagulat naman si Kan nang makita niya si Greed na hindi pa umalis, at napasabi na. Ang batang to, bakit? Andyan ka Peren? Sabi ng lalaki sa kanya.
Sagot naman ni Greed sa kanya habang nakatutok ang arrow. Kahit na debt collector ka, may limitasyon ang mga bagay na mga kalokohan mo. At napasigaw naman ng ilang membro kung kaya't sinabi kay Greed na, "Ano, ang hangal na batang to, kahit hinayaan ka naming mabuhay, baliw ka. Anong magagawa ng iyong nag-iisang palaso para sa amin? Tumigil ka na at manahimik. Tama na ang pag-uusap ng walang katuturan, laban na." Hamon ni Greed sa kanila. At agad naman sumugod ang isa dahilan para umiwas si Greed sa atake at napasabi na, "Tik, kailan pa naging ganito kabilis ang mga low-level warrior? Kailangan kong makuha ang kalamangan. Dapat sa hagdanan ako makipaglaban. Kanino ako dapat magsimula?" At habang nag-iisip si Greed agad naman siyang pinuntahan ng kanyang kalaban. "Ang bastos mong bata. Uulitin ko, ano sa palagay mo ang magagawa ng iyong palaso?" Sigaw ng isang lalaki habang umaatake kay Greed. Si Greed na handa na para depensahan ang sarili, kung kaya't ginamit niya ang Blacksmith Rage skill para sa kalaban. Notification, Blacksmith Rage. Ay na-activate na, ang iyong lakas sa pag-atake at bilis ng pag-atake ay tataas ng malaki sa loob ng 20 segundo. Wala namang alinlangan na ginamit niya ito dahilan upang matamaan sa katawan ng isang members habang ito'y napalibutan ng nag-uumapa na kapangyarihan. Sa ataking yon, hindi naman makapaniwala ang lalaki kung kaya't napasabi na lang siya habang nanginginig at dilat ang mata ang hangal. Dahil lang sa palaso, gulat naman ang mga kasamahan sa nakita. Si Greed na nakita ang mga mukha nila, kaya't sinabi niya sa mga ito, "Parang simpleng arrow ba ito para sa inyo?" At lumabas naman ang notification. At pinakita dito na naging level 8 na si Greed. Kung kaya't hindi siya makapaniwala. Ngunit hindi pa rin natakot ang iba dahilan para sugurin si Greed ng sabay-sabay. Sa isip ni Greed, ang mga taong ito ay may mataas na kapangyarihan sa pag-atake ngunit mababa ang depensa. Upang talunin ang mga natitira, kailangan kong mamuhunan ng mga puntos sa lakas at leksi. Dahil may natitira pang 4, gagamitin ko lahat ang aking 50 points. At nang may nakarating na sa kanya para atakihin, ito'y madali niya lang naiwasan. Pumatay ng isa pa gamit ang natitirang oras. At namulupot naman sa sakit ang kalaban ng ito'y tamaan sa tagiliran. Dahilan para tumalsik ito sa kalayuan. Peko naman na sinabi ng lalaki kay Greed, "Diyan ka na lang ba, kung ayaw mong mamuhay dyan magpakailanman, bumaba ka." Wala namang nagawa si Greed kung kaya, pinagbigyan niya ang lalaki. "Wala akong pagpipilian. Labanan na ito ng matatapang." Tugon ni Greed sa sarili. "Hehe, walang magbabago kahit lumaban ka." Sabi naman ng lalaki sa kanya habang nakatawa. Sa isip ni Greed, kung palibutan nila ako, hindi ko magagawa ang last 2 hanggang 3 hits. Pero may isa pa akong plano. Good game. Activate Legendary Blacksmith Patience. Ngunit nabigla si Greed nang makita niya na hindi pa pala pwede magamit ang skill. "Handa ka na ba sa iyong kabilang buhay?" Tanong naman ng lalaki habang kumikislap ang mga mata. Si Greed na nakita ang mukha. Napasabi na lang, "Hindi maari ito. Tika lang mama, tika. Dead ka na ngayon bastardo." Sigaw ng isang kalbong lalaki. Napailag naman agad si Greed at napaisip, "Bakit, napakalaking kabiguan. Para hindi ko magamit ang skill na yon." "Sabay-sabay tayo guys." Sigaw ng mga hangal habang patungo kay Greed. At sa kalaunan, natamaan na nga si Greed dahilan para gumamit ng life potion. "Ang aking pinakamataas na kalusugan ay nasa 316 lang. Bakit kailangan kong uminom ng intermediate potion na nagpapagaling ng 1500 na kalusugan? 29 na segundo bago ko magamit ang susunod. Pag hindi ako nakasabay, mamamatay ako." At naalarma naman si Greed nang makita niya ang isa pa na umatake. Agad naman niyang ginamit ang arrowhead para ma-counter ang attack na iyon. Ngunit naunahan siya dahilan upang matamaan. Napatayo naman agad si Greed nang makita niya na paparating na naman ang isa gamit ang sword. Kaya napatalon agad si Greed at napaisip na, "Boy Seth, no choice na ako dito. Gagamitin ko na ang mga buff potion na ito." Lumapit sa kanya, sigaw ng lalaki. Si Greed na inaligan lang ng mabilis ang mga atake na iyon. Nagtaka naman ang mga hangal at napaisip na lang bigla. Siya ay madulas na parang igat. "Well, subukan mong umiwas hanggang sa huli." Tugon naman ni Greed. Sabay silang umatake. "Kailangan ko ng oras para makarecover, at least gumagalaw pa ng maayos ang binti ko." Nabigla naman ang mga hangal kaya't napahinto ito sa pag-atake kay Greed. Si Greed na nagtaka naman. "Tingnan mo ang iyong sarili, paano mo papatayin ang sino man sa amin gamit ang mga paa na iyon?" Ngunit si Greed ay biglang humakbang kaagad ng mabilis dahilan para tumama ang kanyang pagsugod.
At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Please, bagsakan nyo naman ako ng malupitang subscribe at like na rin para patuloy tayong mag-rank up. Pa-share na rin para sabay-sabay na tayo makipag-party level up. Salamat mga kabagsak!